Malimit na itatanong sa atin no, pagkakatapos ng gawain, pagkakatapos nating umawit, pagkatapos nating awitan ng Diyos ng mga masasayang awitin, ng mga pagsamba, mga awiting pagsamba sa ating Diyos. Minsan naririnig natin dito sa harapan, are we blessed? Amen? Di ba naririnig natin? Are we blessed sa ating papuri at pagsamba, sa ating pag-awit sa Panginoon? Sino ang magsasabing, yes, I am blessed? Amen? Marami ba? Are we blessed? Kanina sa ginawa natin, are we blessed? Amen. Pero, okay naman po yun. No? Pero sa akin lang personally, siguro ang tamang tanong ay, na-bless ba natin sa ating ginawa? Na-bless ba natin ang Diyos? Personally sa akin, yun talaga yung tamang tanong. Are we na-bless ba natin ang Panginoon sa ginawa nating pag-aawitan sa pagkanta? Amen? So, yun po. Ngayon, kung tatanungin ko ang bawat isa sa atin, tatanungin ko kayo, ano ba yung worship? Di ba? What is worship? Maari sa atin, yung sa atin siguro, mga sasagot na may mga magkakahilin tulad yung sagot natin. Yung iba, minsan siguro, yung iba sa atin ay magkakaiba ng isasagot kung ano ba yung worship. Ngayon, kung pag biblical worship, ano ba yun? What does it mean to worship God? Di ba? Doon sa Bible, di ba? What does it mean? Bakit, ano ba to? Ano ba tong worship? Bakit ba sumasamba? Maaari sasabihin natin, worship, di ba? Ito yung religious experience o religious na gawain. Katulad nito, di ba? Nagsasama-sama tayo, gumaganap tayo, maaari itong worship, ito yung ginagawa sa simbahan, na ang mga Kristiyano, yung mga tumanggap sa Diyos ay umaawit. Yun nga, sinabi ko kanina, umaawit ng mga papuri. Ito yung ang mga Christians na nagsasama-sama tuwing Friday or Sunday. Maari po, di ba? Tama po yun. Ngayon po, mahalaga na malaman ng bawat isa sa atin, ng bawat Kristiyano, na itong worship, maigi itong malaman natin, maunawaan natin, para tayo ay talagang makapagpuri ng tama. Yun yung appropriately na tamang pagsamba sa ating Diyos. At ang ating pong verse na pag-uusapan ngayong araw na ito, ay sinabi na po kanina, pero sa ibang version, ibang translation ko po babasahin. Yan, bro, pakilagay. Ayan, sabi po sa 1 Peter 2:9-10, ulitin po natin, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Sa 10, once you were not a people, it means hindi tayo people ng Diyos, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you received mercy. Amen? At ang pamagat po ng ating pag-uusapan ngayong araw na ito ay made to worship. Sabihin mo sa katabi mo, made to worship. Amen. Meron po tayong dalawang bagay na pag-uusapan dyan sa 9 and 10. Ito po yung identity and calling of believers. At pangalawa po, transformation through God's mercy. Amen. Sa Genesis po, dito po sa Genesis 22:5, kung ating pong babasahin, kung ating aalamin, dito po sinabi, unang binanggit sa unang book ng Bible, sa chapter 22, dito po unang binanggit ang word na worship. Amen? Word na worship. Later po natin na tatalakayin yan. Ngayon po, ano ba tong ano? Ano tong worship? Amen? Sabi, ano ba tong worship? Kaya sabi sa kanyang salita, ang may pandinig daw ay makinig. Amen. May pandinig ba tayo? Amen. Kaya makinig po tayo. Amen. At mahalaga po itong ating pag-uusapan. So ano ba itong worship? Hindi ko po nailagay yata to. Ang worship po ay expression of reverence. Ang reverence po, meaning nito, yung deep respect. Ito po yung pag-e-express ng deep respect natin and adoration sa Diyos. Dun sa Creator
or sa supreme being. Ini-express natin yung ating deep respect, itong adoration natin, yung paghanga natin. At itong worship involves po dito, ito yung nire-recognize natin yung supreme value or worth, halimbawa ng someone or ng something, natin yan, nire-recognize natin yung supreme value nito. Halimbawa, di ba, mayroong pinakamahal na diamond, na diamante, di ba? Yung value niya, di ba? Kapag meron ka nun, siyempre, papahalagahan mo yun. Yung worth nun, di ba? Mahalaga yun, di ba po? At, ayun, di ba? Iniingatan, i-cherish mo yun kasi meron kang dala na yung worth na may value, with supreme value. Siyempre, ang gagawin mo doon, talagang i-cherish mo, ingatan mo. So, in other words po, para mas maunawaan pa natin, ang worship, to worship is, ito yung to show a lot of love. Amen? Ito yung show a lot of love sa ating Diyos at pag-aador sa Kanya. Itong worship, ito po yung extreme form of love. Siyempre, yung talagang pag sinabi niya na sa Diyos, parang unquestioning devotion. Hindi mo tatanungin. Kasi yung pag-ibig mo ay bumubuhos na lang. If you worship God, then you love God so much that you don't question Him at all. Amen? Alam niyo po, tayo pong lahat ay mga worshipers. Kaya sabihin sa katabi mo, ako pala ay worshiper. Amen. Tayo pala ay worshiper, ano? Every person na kilala nyo, nung nabubuhay pa dati, at yung mga tao ngayon, at mga tao pa sa susunod, yung mga isisilang pa lang, yan pala ay worshiper na, no? Kaya dito sa worship, itong worship po, itong pagsamba ay araw-araw pa lang nagaganap. Araw-araw pala itong nangyayari. Kasi minsan, nangyayari, nawo-worship pala yung mga tao, yung mga celebrities, or nawo-worship natin yung ating mga trabaho, nawo-worship natin yung status natin sa buhay, even yung ating kalalagayan, yung ating hawak-hawak sa buhay na to, sabihin natin money, yung mga possessions natin, nawo-worship pala yan. Yung power, amen, name it. Diba sa India, no, wino-worship din nila yung mga animals. So yun, nangyayari pala ang worship araw-araw. So in basic but real sense, we were created to worship. Tayo daw po ay nilikha para sumamba. And it's the reason kaya kung bakit tayo naririto at tayo ay kinreate ng Diyos para sumamba. Sa Isaiah po, sabi po sa next verse natin, Isaiah 43:7, ang sabi po diyan, everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. So, yun po, no, yung pagkakalikha sa atin, so nilikha tayo ng Diyos para sumamba sa Kanya. Hindi lang tayo yung creation na napakasimple lang eh. Kasi di ba yung creation ng Panginoon, sabi doon, let there be light. Let there be, magkaroon ng animals, mga hayop na nabubuhay sa ganito, na sinabi lang ng Panginoon. Then, nagkaroon. Tayo, tao, pinorm tayo ng Panginoon sa alabok, sa putik. Tapos, pagka-form sa atin, in His own image, hiningihan niya tayo para tayo mabuhay. So, sabihin mo sa katabi mo, sa kapatid mo, special pala ako. Special yung pagkakagawa sa atin ng Panginoon. Hindi basta-basta. Amen. Kaya sabihin mo minsan pa, I was made to worship. Amen. Sabi po sa ating verse 9, sabi po sa verse 9, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Amen. Ang pag-uusapan po natin, number 1 ay identity and calling of believers. Amen. Identity and calling of believers. So may pagkakakilanlan. Siyempre, pag sinabing, si Ate Judith, anong pagkakakilanlan natin Judith? Siyempre, siya ay masipag ang pagkakakilanlan natin kay Ate Judith. Matagal na natin siya nakakasama dito. Siya ay taga doon. Ang trabaho niya, di ba? Meron sa aking pagkakakilanlan. Amen. Identity.
So, tinawag din si Ate Judith, di ba? So, yung pagtawag sa kanya, may purpose. Siyempre, halimbawa, tatawagin ko, Ate Judith, halika, lumapit ka sa akin. Meron akong isasabihin sa kanya, di ba? Meron akong ipapagawa sa kanya. Hindi ko lang siya tatawagin, pupunta siya dito, tapos wala. So, yun. Tayo ay merong identity at meron din tayong calling o purpose. Akala natin ang purpose lang natin pagpunta natin dito, magtatrabaho lang ako, gusto ko lang makatulong sa pamilya ko, gusto ko lang sila mabigyan ng buhay, and then sapat na yon. Okay na yon, babalik na uli ako. Pero hindi pala. Ang bawat isa pala sa atin ay tinawag, ang bawat isa sa atin ay may calling, at tayo ay may bagong identity sa harapan ng ating Diyos. Amen. So tayo, the people of God, tayo yung people of God, nire-refer dito, sabi diyan, chosen race, royal priesthood, a holy nation. Even dun sa mga Old Testament, there were, ang tawag sa kanila na God's covenant people. So in other words, tayo mga Kristiyano ay followers ni Kristo. Amen? Followers ka ba ni Kristo? Followers ba tayo ni Kristo? Amen. Dito pa sabi ni Peter, tayo po mga Kristiyano ay people for God's own possession. Di ba, kinrate niya tayo, sabi po kanina, no? Kinrate tayo. Tayo ay pag-aari ng Panginoon. Halimbawa, ako ay bibili ng sasakyan. Ito ba ipapangalan ko kay Lian? Pag-aari niya na yon. So, ito ay nakapangalan sa akin. So, tayo, sa pagkikreate sa atin ng Panginoon, tayo ay possession at pag-aari ng ating Diyos. Dahil siya ay naglikha sa atin. Hindi lang tayo kinreate ng Diyos, pero tayo din ay binili ng blood ng ating Panginoong Jesus. Binayaran niya tayo. Amen? Binayaran tayo ay He has purchased them, tayo, by the blood of His Son. Kaya tayo ay talagang pag-aari ng ating Panginoong Jesus, ng ating Diyos. Tayo po, sabi dito, again, but now, thus says the Lord, He who created you, O Jacob, He formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. So sabi nga po dito kanina, di ba, pinurchase tayo ng dugo ng Panginoon, tayo ay niredeem niya, o tinubos tayo. I have called you by name, you are mine. So tayo mga believers at mga Kristiyano, tayo ay tinubos o niredeem ng ating Panginoon. Saan ba tayo niredeem? Di ba? Ito, dito yung papasok yung mga inawit natin kanina po, no? Sa kasalanan. Doon tayo ni-redeem ng Panginoon. Pinangtubos sa atin sa mga kasalanan natin ay ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi alam niyo po, tayo pong lahat, sabi sa Bible din naman, we are all sinners. Tayo po ay hindi nakaabot sa pamantayan ng ating Panginoon. Dahil nga, lagi tayo nagkakamali. Yan ang nature ng man. Simula pa lang po, nagkakasala. But because of God's love, pinatawad tayo ng Panginoon. Through Jesus Christ. Through Jesus Christ. He loved us kahit, sabi din po sa salita niya, no? He loved us kahit pa nung tayo ay makasalanan pa lang, mahal na tayo ng Panginoon. Kaya tayo, sa pagmamahal ng Panginoon, pinakita niya yon sa pagbibigay ng kanyang anak na si Hesukristo para yung kamatayan ni Jesus, yun yung maging pang-redeem niya sa atin, yung dugo ng kanyang anak. Amen? So kaya po tayo ay kinreate po ng ating Panginoon para sumamba sa Kanya, para i-worship Siya. Kinreate niya tayo at hindi lang niya tayo kinreate, tayo po ay ni-redeem ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At pag sinabi pong bagong identity, di ba? Bago na yon, hindi na yun yung luma nating pagkatao. Sabi kasi pag sabi po sa sa 2 Corinthians, wala po ata diyan yun, hindi ko po nilagay. Sabi po, basahin ko lang po. Sabi po sa 2 Corinthians, basahin ko po dito. Tayo daw po ay bagong nilalang na. Wala na po yung ating dating pagkatao. 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation.
The old has gone, the new has come. So yan yung bago nating identity sa harapan ng Panginoon. Yung luma nating pagkatao, binura na yon simula nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang tinitingnan sa atin ng Panginoon, ng ating Diyos Ama, ay hindi na yung dati nating kalalagayan, kundi kung ano na tayo ngayon. Si Hesukristo ang nakikita sa atin. Amen? Yung righteousness ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi kung tayo lang ang titingnan ng Panginoon, we are still sinners. Nagkakasala tayo, minsan pa nga paulit-ulit. Pero simula nung tinanggap natin si Hesukristo at si Hesukristo yung nasa atin, yun yung tinitingnan ng ating Diyos Ama. Amen? Kaya tayo ay bago na. At anong ginagawa ng mga redeem? Anong ginagawa ng mga tinubos? Doon po sa second part ng 9, sabi po dyan, that you may declare the praises of Him who called you out of the darkness into His wonderful light. Declare the praises. Ang ginagawa po dapat natin ng mga redeem ay to worship. Amen? To worship yung ating Panginoon, yung kanyang kataas-taasang pangalan. Tayo po, dapat daw pala dito, we should vocally proclaim God's goodness, yung kaluwalhatian ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Panginoon, yung kanyang pagiging Diyos. Vocally proclaim pala dapat natin yan. Talagang sinasabi natin, sinisigaw natin, di ba? Nakikita sa bawat sa atin yung pagpupuri natin sa Panginoon. Kasi po, kung mababasa po natin dito sa Psalms 96. Oh, sing to the Lord a new song. Ito po, hindi lang po ito basta awit. Malamang po ito ay naggagather sila dito. Malamang meron ditong nangunguna, sinasabi, sing to the Lord a new song. Sing, excuse me po. Sing to the Lord all the earth. Sing to the Lord, bless His name. Proclaim the good news of His salvation from day to day. Sabi niya dito, sabi nung nangunguna dito, declare His glory among the nations, His wonders among peoples. For the Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. For all gods of the peoples are idols, but the Lord made the heavens. Honor and majesty are before Him. Strength and beauty are in His sanctuary. Give to the Lord, O families of the peoples. Give to the Lord glory and strength. Give to the Lord the glory due His name. Bring an offering and come into His courts. O worship the Lord in beauty of holiness. Tremble before Him all the earth. So, diyan po, hindi lang sila umaawit. Kumbaga, dinedeclare nila yung papuri nila sa Panginoon, dinedeclare nila, nire-recognize nila ang Diyos kung sino ang Diyos sa buhay nila. Amen? Naunawaan po natin. So, ito pong psalm, kasama po ng iba pong mga nakasulat dyan, dito po nakakapture yung heart ng pagsamba. Amen? Ito po yung giving to the Lord the glory due His name. Para sa kanyang pangalan. Siya lamang po, wala nang iba, wala na silang ibang ini-acknowledge, kundi ang Diyos. Kasi ito po yung mga iba, parang worthless idols lang po yan eh. Worthless idols. Amen? But sa Diyos lamang na naglalang sa atin, siya lang po ang ating sasambahin. Meron nga pong survey, sabi doon, may survey na nagtanong. At ang tanong po doon sa ginawang survey daw ay, ano ba daw yung 3 important aspect sa buhay natin? Ano ba yung mahalaga daw sa buhay natin? Yung 3, Sabi doon, survey says, top 1 answer daw po ay happy relationship. Tama naman, sino bang ayaw ng happy relationship? Diba? Gusto natin nun. Ang top 2 daw na answer, survey says, ay respectable life. Siyempre, gusto raw ng tao na nirerespeto yung buhay nila. At ang top 3 answer, survey says, safe and secured. So, yung safe, ano sa Tagalog yung safe? Yung kaligtasan ng kanilang pamilya, tsaka yung seguridad na pag tumagal sa mga susunod na panahon, naka-secured na yung buhay nila. So, yan daw yung mga sagot ng tao. Yan ang top 3. Person highest priority is typically
themselves. So nakapokus sa sarili natin. So yung tao daw, yun yung highest priority ay ang sarili pa rin natin. At nagiging secondary na lang ang ating Diyos. Alam niyo po, even believers, even yung mga mananampalataya na, ay natetem pa rin to worship o sumamba na at nagiging secondary lang minsan ang creator natin, ang Diyos. Na minsan na-worship na natin yung sabi ko nga nung unang binasa natin, no, na araw-araw pala ay ang worship ay naandito, nakakasamba pala tayo. Minsan sa mga tao, sasabihin natin, "Oy, idol ko 'yan, susuportahan ko 'yan, lagi ko 'yang pinapanood, gagayahin ko 'yan." Minsan pala doon na tayo na po-focus, yun na yung ginagaya natin, yung mga bagay o yung kinreate lang ng ating Panginoon. Yan nga, yung mga celebrities, even yung ating mga trabaho, yung kayamanan ng sanlibutan, or yung status natin sa buhay, and at kung ano-ano pa ang wino-worship ng tao. Alam niyo po kaya po yon, kung saan kasi nakafocus yung ating mind, yung ating heart, at doon na tayo nauubos, doon na tayo talaga naka-focus, ayun na yung nawo-worship natin. Yun na yung pala yung nasasamba natin. Halimbawa, example yung internet, 'di ba? Nauubos ang ano natin diyan. Hindi masama 'yan, talagang ginagamit natin 'yan. But ang nagiging problema po diyan ay kapag diyan na tayo naka-focus. Walang mali sa paggamit niyan, pero kapag diyan na talaga tayo at mahaba na yung ginugugol natin diyan, doon na po nagkakamali. Kaya nga po sabi ko to be clear, ang Bible po ay hindi po sinasabing masama magkaroon ng good relationship, hindi masamang magkaroon tayo ng magandang buhay, hindi masamang magkaroon tayo, hindi sinasabi ng Bible to, na magkaroon tayo ng safe and secure na buhay. Ito pa nga yung gusto ng Diyos sa atin, di ba? Magkaroon tayo ng buhay na ganap at kaaya-aya sa mata ng Panginoon. Yun po, nagiging masama lang po yan kapag yan na yung pinupursige ng isang tao or pinupursige ng isang mananampalataya. Yan na yung kanyang pinupush sa kanyang buhay at nagiging desire at yun na lang ang focus niya, yun na lang ang nagiging niyang kagustuhan sa buhay niya. Kaya yun po yung nagiging problema. Kaya dito po nire-reveal na ang ultimate worshiping self na nawo-worship yung sarili natin o yung creation ng God, rather the God who created us to worship Him. In worship po, the focus dapat ay ang God Himself. Nakafocus po sa Kanya. Ina-acknowledge dapat daw natin yung unique worthiness ng ating Panginoon. Alam niyo po kasi, kaya unique, kasi sabi sa Bible, di ba, ang holiness ng Panginoon daw ay nagliliwanag. Kaya di ba mayroong sinabi doon na hindi makatingin, si Moses, hindi matingnan ng Panginoon kasi sobrang nagliliwanag ang holiness ng Panginoon. Unique yung kagandahan ng Panginoon, hindi mo pwedeng maihambing. Yun daw yung ating i-worship, yung kagandahan ng Panginoon, kung sino ang Diyos sa buhay natin. We worship in order to glorify and bless the Lord. Alam niyo po, as we worship, our desire for God grows. Lalo natin siyang hinahanap, lalo natin siyang nais kilalanin. Tayo po, dumarating ba yung time na nag-i-struggle tayo sa pagsamba sa ating Panginoon? Dumarating ba yung time na akala natin tama yung ginagawa nating pag-worship? Hindi natin alam, inappropriate na pala yung ginagawa nating pag-worship sa ating Panginoon. Kung nararanasan po natin to, okay lang po yan kasi all believers, all Christians talagang dumaraan sa struggle sa pag-worship, sa pagsamba sa ating Panginoon. Pero po sabi dito, but Scripture teaches that there is grace for us even when we fall to worship na nararapat sa Panginoon. Meron dito. Ang sinasabi po dito, grace. By the means, ito po, dahil po sa grace, nire-restore po yung ating fail na pag-worship
sa ating Panginoon. Dahil po sa grace ng Panginoon. Ito po, ating pag-uusapan po to. Ito po yung second point natin. Sa 10, kung ating pong babasahin ng 1 Peter 2:10, once you were not a people of God, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. So kung ating titingnan yan, once daw, hindi, tapos naging, once hindi tayo naka-receive, ngayon, na-receive natin, so meron tayong, ang second point po natin dyan, makikita natin ay, there is transformation. At sabi nga dun sa kanina, no, ang number 2 pag-usapan natin, transformation through God's mercy. Amen. Transformation through God's mercy. Tayo po daw kasi ay recipient or tumanggap or nakatanggap ng mercy o grace ng ating Panginoon. Kaya ngayon, tayo ay part na ng people of God. Na bago na nakita na natin yung ginawa ng Panginoon sa atin, nakita natin ang kabutihan ng Panginoon, nakita natin ang ginawa ng Panginoon doon sa cross ng Calvary, nakita natin yung pagliligtas sa atin ng Panginoon, nakita natin yung pagre-redeem niya sa atin, nakita natin yung kasalanan natin, eto pala ako dati, ngayon eto na ako sa harapan ng Panginoon dahil sa kabutihan ng Diyos. So nakita po natin dito na God made us to worship Him alone. Pero sabi ko kanina, no, we still persisting to worship other gods. Yung nilikha ng Panginoon, yung kalalagayan natin. At ang sabi dito, worship anything other than God is a sin. Kasalanan po. Dahil sabi sa Exodus 20, God spoke, and these were His words. I am the Lord your God who brought you out of Egypt, where you were slaves. Worship no God before me. Sabi niya doon, no, worship no God before me. Do not make for yourself images of anything in heaven or in earth or in water under the earth. So yan kasi yung inuutos ng Panginoon. Kapag binali natin ang utos ng Panginoon, lumalabag na tayo sa Kanya, di ba? So yun daw po, kasalanan po yun. Kasi po, ang nature natin, fallen, simulat nung nabuhay tayo dahil sa kasalanan ng ating mga ninuno, tayo ay nagkasala because sa kasalanan. At ang sabi doon, sa salita niya, we are actually enemies of God. Kaaway pala tayo ng Panginoon, no? Separated from Him. Kaaway tayo ng Panginoon. Ngayon, ito yung nagiging issue. We are made to worship, di ba? Nilikha tayo ng Panginoon para worshipin siya. Pero yung unrighteous creatures o mga sinners ay hindi makakapag-worship sa Panginoon. Siyempre, sa kabanalan ng ating Panginoon, paano siya sasambahin ng mga makakasalanan? Parang yun na lalabas inappropriate worship. Kasi hindi pwedeng sumamba yung mga hindi banal o yung mga makasalanan sa ating Diyos na banal. Magandang hapon po sa ating mga pastor. So sabi po doon sa Isaiah 59:2, but your iniquities, yung mga kasalanan daw natin have made a separation between you and your God, and your sins have hidden His face from you so that He does not hear. So yun, meron daw palang wall sa ating Diyos at tayong mga tao na mga makasalanan. Merong wall. Dahil sa ating mga kasalanan, sa ating mga iniquities, at hindi daw tayo pinakikinggan ng ating Diyos. So anong gagawin? May pag-asa pa ba tayo? Amen, no? Tinawag tayo ng Panginoon with new identity, pero ang nagiging problema, even as Christians, talagang dumarating sa buhay natin na hindi tayo nakakasamba ng appropriate o tama sa ating Panginoon. May solusyon pa po ba? Kasi talagang we are all sinners in the eyes of God. Ito po, sa kabutihan ng Panginoon, sa pag-ibig niya sa atin. Sabi po sa Ephesians 2:4-10, but God, being rich in mercy, because of His great love with which He loved us,
even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. Amen. And raised us up with Him and seated us with Him in heavenly places in Christ Jesus. Hallelujah. So that in the coming age, He might show the immeasurable riches of His grace and in kindness toward us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of our works, so that we may not boast, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Amen. By the grace of God, we are all saved. Sabi mo sa katabi mo, salamat sa Diyos, ligtas pala tayo. Amen. By the grace of God. Amen, amen, amen. Sabi ni Pastor Daniel, buti na lang. Talagang napakabuti na lang. Talagang napakabuti ng Diyos, no? Kasi kung hindi natin naranasan yung pag-ibig ng Diyos Ama through His Son, Jesus Christ, kung walang redeem na naganap, kung walang pagbuhos ng dugo sa cross ng Calvary, hindi natin alam kung anong kalalagayan natin sa mga sandaling ito. Amen. Redemption in Christ restore our relationship sa ating Diyos na lumikha sa atin. At yon ang nagiging dahilan, yung redemption ng ating Diyos sa atin, kaya tayo nakakapag-alay ng tamang and appropriate worship sa ating Diyos. This is all by the grace of God. At ito ay deserve ng Panginoon. Yung na talagang lovingly He sacrificed His own Son para sa atin. Amen. Kung mababasa din natin sa John 3:16, sa ulado na ba natin ang John 3:16, ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Gusto niyo basahin ko pa? I-recite natin. Hallelujah, sa ulo natin. Okay, recite po natin. John 3:16, for God Amen. That is the love of God. Amen. Sa atin. Through His Son, Jesus Christ. Amen. Napakabuti ng ating Panginoon. Kaya po, this is why Peter, sinabi niya dun sa 10, that those who are believers were once not a people of God, but now they are God's people. Dati, they had not received mercy, tayo daw, but now we have received the mercy of God. It's because of Christ, and sabihin natin, malakas na malakas, I am a people of God. Amen. Napakabuti natin. So, why do we worship? Bakit nga ba, no? Sabi nga natin kanina, earlier po, tayo daw ay kinreate ng Panginoon to worship Him. At ito yung reason kung bakit tayo nag-i-exist. We have been created and redeemed to worship and worship God alone. So in other words, kailangan natin i-proclaim, sabi nung kanina, talagang naririnig, talagang pinakikita natin, merong vocally, pinoproclaim natin kung sino ang Panginoon, vocally, pinoproclaim natin ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang ginawa sa ating buhay. Amen? Pinakikita natin. Sabi nga doon sa Revelation 4, wala, itong pagsamba sa Revelation 4, sa kalangitan, walang ibang ginagawa doon kundi magpuri, sumamba sa Panginoon, banggitin yung kadakilaan ng Panginoon, kung sino ang Diyos na banal, banal, banal. Amen? Walang ibang ginagawa sa kalangitan. Kaya dapat dito pa lang, worship here on earth as it is, kung anong ginagawa sa heaven. So ngayon, babalik na tayo kanina sa Genesis 22:5, kung saan unang binanggit ang word na worship. Amen. Ang kwento po nito, paigling ko na lang, si Abraham po at si Sarah ay matanda na. Magkukulang 100 na sila. May pag-asa pa bang magkaanak ang mag-asawa na magwa 100 na? Amen. Amen. Dahil yun ang nakita natin sa Bible, may pag-asa. Amen.
So, ang sabi ay kay Abraham ay gagawin daw siyang ama ng nations, no? So, marami siyang magiging anak. Pero sa kanyang katandaan, even yung kanyang asawa na si Sarah, nung sinabi yon ay parang nakatawa na lang, na parang hindi naniniwala. Siyempre, sa katandaan ko bang ito, ako ay hindi na dinudugo, ako ba ay may pag-asa pang magkaanak? Pero ang pangako ng Panginoon kay Abraham, ikaw ay magiging father of all nation. So, in short, nangyari yon at nagkaroon sila ng anak na ang pangalan ay Isaac or Isaac. So, yon ang nangyari nun, sumusunod sila Abraham, sila Moses, nangyari yung plano, nagkaroon sila ng anak. Dumating yung time, ang sabi ng Diyos, Moses, pumunta ka sa bundok na yon at ialay mo sa akin ang iyong anak na si Isaac. Ang pag-aalay po dito, nung time na yon, nung Old Testament, ang pag-aalay ay, pag inalay sa Panginoon, anong ginagawa? Pinapatay. So, ang sabi doon, hindi lang sinabi ng Diyos, Moses, Abraham, dalhin mo si Isaac doon at patayin mo. Ang sabi doon, ialay mo sa akin ang bata. Alam na ni Abraham, ang mangyayari, syempre, pag inalay, bibigay sa Diyos. So yon, ang sabi niya doon, naglakbay sila doon mga 3 araw, papunta ron sa bundok na yun, sa lugar na nais ng Panginoon na ialay yung bata. Nung dumating na sila, malapit na doon, ang sabi niya ay, sabi niya doon sa kasama nila, na pupunta lang kami sa lugar na yon at sasamba. Pupunta kami sa lugar na yon at sasamba sa Panginoon. Dito ka na lang, antayin mo na lang kami. Babalik kami. Sabi, so kay Abraham naisipan, there is hope, di ba? Dito ka na lang, babalik kami. So alam niya na dahil sa kanyang faith, malaki yung faith niya sa Panginoon, alam niya yung mangyayari at alam niya yung kasi pag tinawag tayo ng Panginoon, may pinagagawa sa atin, tandaan niyo, lagi niya hindi niya kayo pababayaan, hindi niya kayo iiwan sa ere. So, ganun malamang yung nararamdaman ni Abraham. Pumunta sila doon. At yon, pagka nung akmang papatayin niya na, iaalay niya na si Isaac, biglang merong lumabas bigla na usa. Or, yun. So, ang ginawa, yun yung naging alay. Instead na si Isaac. Amen? So, yun po, doon unang lumabas ang word, ang salitang worship. So, ang worship po ay hindi lang praise and worship na singing, di ba? Ang worship daw ay pag-aalay. Si Abraham po, sinunod niya yung Panginoon, he follows and obey God. Ito yung inobey niya kahit alam niyang isasacrifice niya yun eh. Pero sumunod pa rin siya. Ginawa niya kung ano yung mabuti sa mata ng Panginoon. Si Abraham, syempre nakikita ng Diyos, mabuti naman yung ginagawa ko Pero iaalay yung anak ko, mabuti ba yung sa paningin ni Abraham? Pero ginawa niya yon dahil nakikita niya na mabuti yon sa mata ng Panginoon. Sumunod siya sa Diyos. At yun nga, nung kukunin yung pinangako ng anak, di ba parang mali yun? Di ba? Parang pinangako mo sa akin to, kukunin mo ngayon. Pero in the eyes of God, alam niyang tama yun. Kaya ginawa niya at sinunod niya yun. Still obeys, kahit mahirap. Kaya po itong worship, itong ginagawa nating worship, ito yung sa tingin natin mahirap, sa tingin natin ang hirap ibigay sa Diyos, ito, yung sakripisyo mo, sacrificing, that is called worship. Kung ano yung mahirap sa iyo, ano yung mahirap mong ibigay sa Diyos, that is worship. Ngayon, saan tayo bagay na nahihirapan para ibigay natin sa Panginoon? Saan tayo bagay na nahihirapan para sa nararapat na pagsamba natin sa ating Diyos? Sabi ko nga kanina, worship is not just singing, yung pag-awit. We can say kanina, pwede nating sabihin, napuspos ako sa pag-aawitan natin kanina, di ba? Ang ganda ng pag-aawitan natin kanina.
na talagang pakiramdam natin sa puso natin, Lord, I gave all dito sa pag-awit ko sa iyo. Na napuspos po din ako, Panginoon, sa pagsamba ko sa iyo. Na napuri kita, and worship is just more than a song, na katulad ng ginagawa natin. More than ito sa pag-awit natin, sa pagsayaw natin, more than ito sa pagtugtog natin, more than ito sa pagpunta natin sa church ng 2 to 3 hours, more than ito sa pagpunta natin tuwing prayer meeting, more than ito sa pagpapractice natin. And the moment na even na lumabas tayo sa pintuan na yan, paglabas natin, sabi ko nga, di ba, worship is everywhere. Amen. Yung pagsamba natin sa Diyos na andyan lagi. Sabi nga sa isang awit, no, pag wala na ba yung mga songs, yung mga inaawit natin, makakapag-worship pa ba tayo sa Diyos? Di ba, no? Kaya po, ang pag-worship sa Panginoon, ito yung hindi lang mga awitin, but it is kung ano yung mahirap sa ating ibigay sa Panginoon, yung oras natin, if you will give your time to God, that is worship. Kung makakapagbasa ka ng salita ng Diyos, that is worship. Kung makakapag-pray ka sa Panginoon, that is worship. Kung maiibig natin ang kapwa natin, that is worship. Napakadami. Hindi lang, wag nating isipin, pupunta lang ako sa Panginoon, aawit ako ng praise and worship, and that's it. Tapos na, naka-worship ko ng Panginoon. No. It's more than just, higit pa ho doon. Sabi nga doon, it is your heart. It is your obedience. It's our obedience sa Panginoon. Kung ano yung mahirap sa atin, na maibibigay natin sa Kanya. Amen. Dito po, no, kaya dito si Paul, no, ine-urge niya yung mga mananampalataya dito sa ating last verse. Ine-urge niya. I know, why do we worship? As I mentioned earlier, we were created by God to worship Him. Worship is a chief reason kung bakit tayo nag-i-exist. We have been created and redeemed to worship, and God is worthy. Ito po sa ating verse, ine-urge tayo ng ating ni Paul. Sabi niya, therefore I urge you, brothers and sisters. Maari dito sa pagsabi ni Paul, no, talagang yung parang yung puso ni Paul dito, no, talagang malamang sinasabi niya, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy. Parang, please naman, mga Kristiyanong mananampalataya, please. Parang ganun yung ano niya, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living and sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Para magawa natin yon, sabi niya doon, do not conform to the pattern of this world. Kasi yung pattern of this world, talagang ilalayo tayo sa true and proper worship natin sa Panginoon. But be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Amen. Alam niyo po yung pagsamba, ito yung to bow us down sa harapan ng Panginoon. It is to humble ourselves sa harapan ng Panginoon. Worship is acknowledging that God is greater at tayo ay lesser. Mababa tayo sa harapan ng Panginoon. We are made to worship. We are chosen for His glory. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.